si Sara Duterte hindi sumipot sa subpoena ng National Bureau of Investigation at, ako, binabastos talaga ni Sara ha, hinahamon niya itong mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Ang masaklap, imbis na gumawa siya ng affidavit, kasi kahapon ng press con ang press release ka coffee, gagawa na lang daw yan ng affidavit, pagpapasa na lang ng affidavit sa NBI. Ang problema, hindi affidavit ang pinasa. Saan ka nakakita ng ganyang abogado? Oo. Diba? Dapat affidavit yan. Kasi kapag sinabi mong affidavit, sworn statement yan. Ito yung mga sinasabi mo, ito yung mga arguments mo, at ito yung mga alibay mo. And pipirmahan mo yan. Affidavit nga at ipapanotaryo. Ang masaklap, hindi siya nagpasa ng kanyang affidavit. Alam mo kung ano yung pinasa niya? Sulat ng kanyang abogado na may conformity lang. Magkaiba yun. Sumulat ng kanyang abogado. Ang nagsasalita yung abogado niya. Kung sa affidavit, dapat si Sara ang nagsasalita. Pero yung pinasa niya sa NBI, yung abogado niya, yung nagsasalita, yung abogado niya, yung nagnanarrate at kinikwento niya according doon sa mga sinabi ni Sara. Hindi affidavit yan. Ang kaibahan lang, may conformity, pinirmahan niya. At ang ibig sabihin, sabi ng NBI, ang interpretasyon nila dyan, nagko-conform o nag-agree si Sara Duterte. Pero hindi yan affidavit. Kasi ang affidavit, ikaw mismo. O ano mangyayari ngayon? Matapos directly insultuhin ni Sara Duterte itong NBI. Kasi ang NBI under yan ng Department of Justice. No? Hindi naman ginagalang ni Sara ang executive Ang DOJ, hindi niya naman ginagalang yan Si Presidente nga, hindi niya ginagalang Wala na siyang ginagalang. HOR, hindi niya ginagalang. Senado, hindi niya ginagalang. Wala na siyang ginagalang dyan. So ano mangyayari ngayon? Kasi pwedeng pamarisan si Sara Duterte ng mga ordinaryong individual. Ang sabi ng NBI, kasi mga vloggers din, yung mga media, parte ng media, na dumalo doon sa press conference na yan, sa controversial na press conference na yan, nung nasa loob ng HOR, yung sila Sara Duterte, sinumpi na rin lahat ng NBI yan. Isa-isa ka coffee, pinagtatawag yan sa NBI. And then, iniipon yan para mag-come up sila with a report. Kasi anong hinihintay natin dyan sa NBI? Diba? Marami ang pumupuna sa NBI. Papayag ka ba na ginaganyan-ganyan lang kayo? Binabastos lang kayo ng Vice Presidente? Sabi ng NBI, hindi, wala kami kikilingan dyan. Nagtawanan pa nga sila dyan Dahil sinabi ng NBI yung tagline ng GMA Ang hinihintay natin dyan yung report, yung recommendation ng NBI na ipapasa yan sa Department of Justice na siyang pagmumula ng mga reklamo. Kasi ginigate ni Sara, wala siyang threat na ibinigay. Hindi niya pinagbantaan ang buhay ng Presidente, ang buhay ng House Speaker, at ang buhay ng First Lady. Sabi niya, walang ganyan. Nagkakamali lang kayo ng interpretasyon. Sabi sa letter, hindi affidavit sa letter ng abogado niya. Talaga ba? Bakit hindi ka pumunta? Ipinagpalit mo yung importanteng event sa isang Thanksgiving party, sa isang party. Naku, kung si PBBM yan, grabing bash nyo dyan. Naku naman, grabe to si Sara, No, headline ng Inquirer.net. Lahat ng mga pahayagan, actually, pinanood natin yung press conference ni NBI Director Santiago, dating judge ito ka-coffee. 5 yan sila nauupo Base sa pahayag ni Judge Jaime Santiago, ang director po ng NBI. 5 silang mga abogado na uupo doon at sisilip at titingin doon sa mga dokumento na kanilang nakalap at sa mga testimonya na ibinigay ng mga pinatawag, mga sinugpina, yung mga present doon sa press conference na yan. Yun na lang si Sara Duterte hindi present. Alam mo kung anong inaasahan ko dyan? Sa oras na meron ng resulta yan, sa oras na meron ng report itong NBI at ipinasa na sa DOJ, ang narrative ng mga DDS dyan, walang due process. Sabihin nila yan, hindi binigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na ipagtanggol ang sarili niya. Yan ang nakikinita ko dyan Yan ang magiging sagot dyan. Pag yan ang idinahilan nyo, o ano yung opportunity na yan, 29 November, yan sana yung hearing na yan. Nakiusap kayo na i-reschedule yan ng December 11, pero hindi pa rin kayo pumunta. Tapos idadahilan nyo pa na walang due process. Tingnan lang natin kapag idahilan yung walang due process yan. Binigyan na kayo lahat ng pagkakataon, pero hindi pa rin kayo pumunta dyan. Sabi ng NBI, marami kaming itatanong sa kanya Hindi naman siya pumunta. O paano pag yung report hindi naging favorable sa kanya? Ano na naman sasabihin nila? Politicking na naman. Pinag-iinitan na naman sila. Diba? Vice President Sara Duterte was again a no-show at the National Bureau of Investigation, which is investigating her threat to have President Marcos, FL Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez assassinated if she too gets killed. Instead, her lawyer submitted a letter stating that she is denying threatening the President, the First Lady, and the House Speaker. O bakit nagdi-deny? Bakit hindi ka pumunta doon? Diba? Pagpakita ka, yun Irespeto mo yung rule of law. Irespeto mo yung mandato ng NBI dahil pwede kang pamarisan, pwede kang gayahin. Kaya ang NBI dapat aksyonan agad nila ito ng mabilis. Pero dahil sa holiday, na-mention din ni Director Santiago, dahil sa mga holiday, posible na twice a week lang sila mag-meet. Ako, medyo matagal-tagal yan. Iniisip na nga natin yan Kung twice a week lang sila mag-meet, at ang sabi nila, baka by December, baka by January na, lumabas yung kanilang recommendation, lumabas yung kanilang report. Ako, medyo matagal-tagal pa yan. So pwede nga lang i-prioritize ito, di ba? Expedite yan para magkaroon na ng recommendation by end of this month or end of this year. And then January, magsampa na ng kaso. Diba, para mapabilis yan kasi ba't hindi nakakasuhan yan confident pa rin sila Alam mo yun, ginagamit nila kanilang talino at kanilang resources. Ito yung batas para lilihisan nila yung batas para pagtawanan lang nila. Mala Harry Roque style, ganyan yung style nila Inaabuso yung loophole, yung kahinaan ng batas. Wais ba? Sigurista pala, yan ang term dyan, sigurista.
She vehemently denied threatening the President, the First Lady, and the Speaker of the House, sabi ni NBI Director Jaime Santiago sa pagbabasa niya po sa isang liham. Santiago said there was no counter affidavit and the letter was not under oath. O, biruin mo? Not under oath? O, baka i-deny nila yan. Baka sabihin nila, joke lang yung sagot nila dyan kasi hindi sinumpaan eh. Diba? Hindi sinumpaan yung statement eh. O, wala tayo mapapapala dyan. Sabi ni Sara, okay lang, sige, impeach nyo ako. Confident pa eh, no? Impeach na lang daw siya. Grabe ha, grabe ito ka-coffee. Kapag ito pa nanalo sa pagka-presidente sa 2028, yari na. At may chance pang manalo ata ito. Kaya dapat ma-impeach ito eh. Kasi pag na-impeach, bawal na siyang tumakbo. Tingin pa tayo di baka update dyan. Wala na siyang ginagalang. At ang mga ano, sabi ng mga DDS, matapang talaga oh. Si Sara Duterte, ganyan daw po, matatapang. Ayan ang definisyon nila ng matapang. Yung pagiging bastos siya ng matapang. Ito, tama ba to? Updated ba to? Ito, may liham na. Ayun, December 11. Ayun, ito, nakakuha na tayo ka-coffee ng kanyang letter. Letter ng abogado niya, na may conformity niya. Sige, basahin ko sa inyo dahil medyo maliit po itong liham na to. Dated December 10, 2024, kahapon po yan. Naka-address po ito sa National Bureau of Investigation, dyan po sa Pasay City. Attention, Honorable Judge Jaime Santiago, and naka-CC kay and also to Mr. Glenn Ricarte, Assistant Director ng Investigation Service. A topic subpoena ad testificandum dated 2 December 2024 and letter of even date. Sige, basahin natin ka-coffee yung nilalaman itong liham ng kanyang abogado. Signed by Chua, abogado niya, Chua Lim and Associates. Yan po yung law office, yung law firm na gumawa niyan with my conformity. Pinirmahan po ni Sara Duterte. Walang oath ha, walang nanunumpa dito. Hindi talaga ito affidavit, wala itong notaryo o kung ano man. As in, simpleng liham. Letter lang talaga. Dear Honorable Santiago and Mr. Ricarte, again, without prejudice to issues on jurisdiction, we write for our client, the Vice President Sara Zimmerman Duterte, on the above matter. Third person ha, ang nagsasalita ang abogado niya, hindi si Sara. We thank you for your letter dated 2 December 2024 in which you summarize the factual antecedents and expounded on the subject matter of your investigation. In your letter, you confirmed, among others, that your investigation involves our client's press conferences on November 23, 2024. Ito yung controversial ka-coffee na pinagmumura niya si PBBM. And in October 2024 and was initiated, number 1, motu proprio after the Executive Secretary issued a statement referring to the Presidential Security Command on alleged active threat to the President for immediate and appropriate action, and number 2, by the directive of the Secretary of Justice. Sige, basic to lang ka-coffee. Mga facts of the matter pa lang to. With respect, ito na, sagot na nila to. Ito na. With respect, we must state the obvious that the Honorable Secretary of Justice is this office's administrative superior. Tama. Kasi under the direct supervision ng Department of Justice, itong NBI, head of agency and the President's alter ego, while the Honorable Executive Secretary is the President's chief alter ego. Given these facts, you will kindly understand our client's prudence in her cooperation with your office and her desistance from appearing at any and giving any statement on December 11, 2024. So sinadya talaga, intentional. Wag na kayong magdahilan na meron kayong event at busy kayo that time. Dinahilan nyo lang yan, umaamin na kayo dyan eh. Na ayaw nyo pumunta at ayaw nyo magbigay ng statement dyan dahil kini-question ninyo yung pagiging patas, yung fairness ng NBI. Kasi ito ay under ng DOJ. Sino mag-iimbestiga sa inyo dyan? Si Bato de la Rosa? Si Robin Padilla ang gusto nyo mag-imbestiga dahil kaalyado nyo. Sila ba ang nasa mandato? Sila ba ang inuutusan ng batas? Sila ba ang DOJ? Sila ba ang NBI? Malamang sa malamang, NBI mag-iimbestiga at DOJ mag-iimbestiga. Dahil mandato nila yan, hindi si Bong Revilla, hindi si Robin Padilla, o kung sino man. Ka-coffee. Hindi na pula pupunta, nagdahilan pa. Diba? Gumawa pa ng mga dahilan. Yun pala, ayaw naman pala talagang pumunta. That said, our client vehemently denies having made any threat constituting grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 RA number 10175, terrorism or any other punishable act under RA number 11479, and any other crime. Since your office acknowledges that it has access to publicly available material on the internet, we are confident that the content and context of the entire press conference subject matter of your investigation will bear this out. Oh, para nag-utos pa. Oh, hanapin nyo na lang yung press con. Ayan, may access naman kayo dyan.
We are also confident that given your letter's assurance that the threats to our client are also being investigated, the same attention and vigor are being devoted thereto, notwithstanding the absence of any directive from your superiors. After all, the threats to our clients were publicly disclosed almost 6 months ago, and as the Vice President, she is also among those mentioned in Section 5, RA number 10867. The threats to whom fall with your good office's investigative jurisdiction. On this, our client rests her utmost trust and expectation. Nagets nyo, ka-coffee? Ang sinasabi niya, may sinaside doon sa provision na mandato ng NBI na once na meron pong mga banta sa buhay ng mga posisyon na to, Presidente, House Speaker, Vice Presidente, etc., sila ay mag-iimbestiga niyan dahil jurisdiction nila yan. Ang sinasabi ni Sara, bakit kami? 6 months ago, nagkaroon ng banta sa buhay ko. Nasa ang ebidensya mo? At dapat pumunta ka doon, humingi ka ng tulong sa NBI. Magsabi ka na pinagbantaan ng buhay mo para imbestigahan ng NBI yan. Ang problema wala eh. Parang nangiinis pa eh. Total, iniimbestigahan nyo yung threat sa buhay ng Presidente, ni First Lady at ni Martin Romualdez. Iniimbestigahan nyo rin yung threat sa buhay ko. Yan ang sinasabi ni Sara. Ang sabi naman ng NBI dyan, nasaan yun? Nasaan yung threat? Nasaan yung ebidensya? Sino yan? Makipag-usap ka sa amin para maimbestigahan. Wala! Hindi nga pumunta eh. Diyos me, Marimar. Sulat ng abogado niya with conformity ni Sara Duterte. Walang oath yan ha. Naku po, kayo na humusga dyan. Anong masasabi nyo dyan, ka-coffee? Sige, i-share na lang ang inyong opinion. Na-stress tayo dito kay Sara. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.